Sino ba ang nagbigay sa iyo ng karapatang magbunta rito? Look at yourself, Yumi. Nakakahiya ka. Para kang basahang naligaw sa gitna ng mga mamahaling sasakyan. Do you want to embarrass me further in front of my colleagues? Umalis ka na bago ka pa makita ng mga boss ko. Ang boses ni Kenichi ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng malamig at sementadong paradahan ng kumpanya. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang basta boses ng isang asawa, kundi isang hatol na nagpaliit sa buong pagkatao ni Yumi. Sa harap ng mga nagniningning na sasakyang pang-opisina at sa ilalim ng sikat ng araw na tila nakikisali sa kanyang kahihiyan, nakatayo si Yumi na suot ang isang kupas na blusa at tsinelas na manipis na ang swelas dahil sa ilang taong paglalakad para makatipid sa pamasahe. Nakayuko si Yumi. Mahigpit ang hawak sa isang bit-bit na lunchbox na gawa sa simpleng plastic. Madaling araw pa lamang ay gising na siya. Tinitiis ang usok ng kalan para lamang ihanda ang paboritong adobo ni Kenichi. Ipinagluto niya ito ng may kasamang pag-asa. Iniisip na sa gitna ng pagod nito sa trabaho ay makakatikim ito ng pagmamahal mula sa tahanan. Iyon ang kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Isang tahimik na pag-aalay, isang sakripisyong hindi humihingi ng kapalit. Tanging ang malamig na semento na lamang ang nakasaksi sa kanyang pagod. Ngunit ang init ng pagkaing kanyang bit-bit ay tila naging kasing lamig na ng yelo nang makita niya ang isang marangyang sasakyan na huminto sa tabi ni Kenichi. Bumukas ang bintana nito at lumitaw ang muka ni Elena, ang kanyang sekretarya na balot ng mamahaling pabango at alahas. Kenichi, babe, sino ba yung kausap mo? Is she the new janitress? Akala ko ba late na tayo sa lunch date natin? Wika ni Elena na may kasamang mapang-uyang na tawa. Hindi, babe. She is just someone who brings delivery. Isang utusan lang siya na hindi alam kung kailan dapat tumating. Sagot ni Kenichi habang hindi man lamang tinitingnan ang asawa sa mga mata. Muling humarap si Kenichi kay Yumi. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. Huwag kang mainip, Elena. Malapit na nating makuha ang lupang iyon sa probinsya. Isang pirma na lang mula sa babaeng ito at mabebenta na natin ang lahat. Magkakaroon ka na ng singsing na pinapangarap mo. At sa wakas, mawawala na ang pabigat sa buhay ko. Ang bawat salita ni Kenichi ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa puso ni Yumi. Pakiramdam niya ay nanuyot ang kanyang lalamunan at ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang lupang binabanggit ni Kenichi ay ang tanging alaala ng kanyang yumaong ama, ang lupang ipinangako niyang aalagaan hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi niya akalain na ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan ay ang siyaring lason na unti-unting kikitil sa kanyang dangal. Biglang itinaas ni Kenichi ang kanyang paa at malakas na sinipa ang lunchbox na hawak ni Yumi. Ang takip nito ay tumalsik at ang adobong pinaghirapan niya ay kumalat sa maruming semento. Ang bawat piraso ng karne at ang masarap na sarsa ay nahaluan ng alikabok, tila isang simbolo ng kanyang buhay na niyurakan at binalewala. Ayoko ng basura mo, Yumi. Huwag na huwag ka nang magpapakita rito uli kung ayaw mong kaladkarin kita palabas. Humaharurot na umalis ang sasakyan ni Kenichi, nag-iwan ng usok na lalong nagpahirap sa paghinga ni Yumi. Nanatili siyang nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng malawak na paradahan. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit ang ulan ay tila nakisabay sa kanyang pighati. Ang mga unang patak nito ay bumagsak sa kanyang balat, malamig at malungkot. Dahan-dahang lumuhod si Yumi sa basang semento. Sa halip na tumakbo palayo, sinimula niyang pulutin ang mga piraso ng pagkain gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Bawat butil ng kanin na kanyang hinahawakan ay tila isang sugat na bumubukas sa kanyang kaluluwa. Hindi siya umiiyak ng malakas. Ang kanyang pighati ay isang piping saksi sa kawalang katarungan. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig. Ngunit mas matindi ang lamig
na nananalaytay sa kanyang puso. Bakit? Bakit ang taong tinuruan mong lumipad ang siya ring puputol sa iyong mga pakpak kapag nasa itaas na siya? Tumingala si Yumi sa langit, hinahayaan ang ulan na humugas sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsinta, ngayon ay naglalaman na ng isang madilim na bagyong nagsisimulang mabuo. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang hudyat ng isang masakit na pagbangon. Hanggang kailan ko ba titiisin ang ganitong klaseng sakit? Para sa isang lalaking matagal na palang naging abo ang pagmamahal sa akin. Tumayo siya ng dahan-dahan, bitbit ang basag na lunchbox. Sa bawat hakbang niya palayo sa gusaling yon, ang bawat patak ng ulan sa semento ay tila isang mabilis na tibok ng kanyang puso na humihingi ng katarungan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang Yumi na laging sumusunod at tumatangis ay naiwan na sa gitna ng maruming paradahang yon, kasama ng adobong itinapon at binalewala. Hanggang kailan ka ba magiging pabigat sa pamamahay na ito, Yumi? Ang laki-laki ng katawan mo, pero wala kang silbi. 10 taon na, pero ni isang sanggol ay hindi mo magawang ibigay sa anak ko. 1 dekada na kitang pinapakain, pero ang tanghing na ibabalik mo lang sa amin ay ang baog mong sinapupunan at ang mukha mong palaging parang namatayan. Ang tinig ni Aling Socorro ay pumailan lang sa maliit na sala, matulis, at tila bawat salita ay may layong humiwa sa balat. Habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Habang nakatingin kay Yumi, nakasalukuyang nakaluhod sa sahig at nagpupunas ng mga bakas ng putik na iniwan ng sapatos ni Kenichi kanina. Ang bawat kuskos ni Yumi sa semento ay tila pagsisikap na burahin din ang sakit na nararamdaman. Ngunit mas mabilis ang pagdaloy ng mga insulto kaysa sa kanyang paglilinis. Yumi, bingi ka na ba? Tingnan mo ako kapag kinakausap kita. Singhal muli ng kanyang biyenan. Hindi pa nakontento ang matanda, kinuha nito ang baso ng malamig na tubig sa lamesa at nang walang pag-aalinlangan ay isinaboy ito sa mukha ng manugang. Ang malamig na likido ay humampas sa balat ni Yumi. Dumaloy sa kanyang pisini at humalo sa mga luhang kanina pa niya, pilit na ikinukulong. Nabasa ang kanyang kupas na damit at ang lamig ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi siya kumikibo. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa basahang basa. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ito ang tahanang pinangarap niyang maging kanlungan. Ngunit ngayon ay isa na lamang itong kulungang puno ng lason. Nang gabing iyon, bumalik si Kenichi na tila walang nangyaring pananakit sa paradahan ng kumpanya. Pumasok siya sa silid at hinarat ang asawang kasalukuyang nagpapatuyo ng buhok. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kama. Yumi, kailangan mong pirmahan ito. Insurance papers ito para sa ating dalawa. Alam mo naman ang panahon ngayon, hindi natin alam ang bukas. Ginagawa ko ito para sa seguridad mo, para kung may mangyari sa akin, hindi ka maghihirap. Ang boses ni Kenichi ay malumanay, ngunit may kakaibang talim na nagpapatindig sa balahibo ni Yumi. Insurance? Pero Kenichi, kaka-renew lang natin nung nakaraang taon, di ba? Mahinang sagot ni Yumi. Ang kanyang tinig ay nanginghinig. Huwag ka ng maraming tanong. Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba handa kang gawin ang lahat para sa pamilyang ito? O baka naman totoo ang sinasabi ni Mama, na wala ka talagang malasakit sa akin? Sige, huwag mong pirmahan. Ipakita mo sa akin na wala kang tiwala sa asawa mo. Iyan ang paboritong armas ni Kenichi, ang gaslighting. Gagamitin niya ang pagmamahal ni Yumi para gawin itong kadena. Palalabasin niyang si Yumi ang may pagkakamali, na si Yumi ang walang utang na loob, hanggang sa maniwala ang huli na siya nga ang may depekto.
Pinanood ni Yumi ang asawa. Ang lalaking dati ay tila bayani sa kanyang paningin, na ngayon ay tila isang estrangero na may itinatagong kutsilyo sa likod ng mga ngiti. Kailangan ko munang basahin ito, Kenichi. Pakiusap ni Yumi habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nairita na hinablot ni Kenichi ang folder. Bahala ka. Napaka-ingrata mo talaga. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para sa'yo, ganyan pa ang isasagot mo? Huwag kang lalabas ng kwartong ito hanggat hindi mo binabago ang ugali mo. Malakas na isinara ni Kenichi ang pinto, at ang tunog ng pagkakandado nito mula sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang huling hantungan para sa natitirang tiwala ni Yumi. Nang masiguro ni Yumi na nakatulog na ang kanyang biyanan at ang asawa sa kabilang silid, dahan-dahan siyang tumayo. May isang bagay siyang itinago sa loob ng 10 taon. Isang maliit na susi na nakasabit sa loob ng kanyang locket. Ito ang susi sa lumang vault ng kanyang ama na nakatago sa ilalim ng sahig ng kanyang aparador. Sa bawat pihit ng susi, ang kanyang puso ay tila nakikipagkarerahan sa kaba. Nang bumukas ang maliit na bakal na pintuan, bumungad sa kanya ang ilang mahahalagang dokumento at isang lumang liham. Ngunit nang ilabas niya ang diwa ng kanyang pag-asa, ang huling habilin ng kanyang ama, ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang papel ay punit-punit. Ang kalahati ng dokumento, kung saan nakasulat ang mga kondisyon ng kanyang pamumuhay at ang tunay na halaga ng kanyang pamana, ay nawawala. Ang mga gilid nito ay tila pinuwersang punitin, marahas at walang awa. Sino? Sino ang nakahanap nito? Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita niya ang isang maliit na bakas ng lipstick sa kabilang bahagi ng punit na papel. Isang kulay na hinding-hindi niya ginagamit, ngunit pamilyar sa kanya dahil palagi itong nakikita sa kuwelyo ng mga polo ni Kenichi. Doon, sa dilim ng kanyang silid, habang yakap ang punit na alaala ng kanyang ama, naramdaman ni Yumi ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang init ng galit na madaling lumipas, kundi ang apoy ng isang pasyang hindi na mababali. Kung ang pag-ibig ay nagawang lasunin ang kanyang buhay, ang katotohanan naman ang magsisilbing gamot upang siya ay muling makatayo. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang patuloy na bumubulong. Gaano na ba kalalim ang nahukay na balon ng kasinungalingan ni Kenichi bago pa siya nagising sa katotohanan? Ang bawat lihim ay may sariling tinig na bumubulong sa dilim, at ngayong gabi, ang mga bulong na iyon ay naging isang malakas na sigaw sa pandinig ni Yumi. Habang ang buong bahay ay balot ng katahimikan at ang hilik ni Aling Socorro ay nagsisilbing pananda ng oras, dahan-dahang lumabas si Yumi, bit-bit ang isang lumang susi na matagal na niyang itinatago. Ang susi sa opisina ni Kenichi na ibinigay nito sa kanya noong bago pa lamang silang kasal, noong panahong wala pa itong itinatago sa kanya. Ang hangin sa loob ng gusali ng kumpanya ay malamig at tila may dalang babala. Sa bawat hakbang ni Yumi sa pasilyo, ang tunog ng kanyang sariling tibok ng puso ay tila isang tambol na nagpapabilis sa kanyang kaba. Nang mabuksan niya ang pinto ng opisina ni Kenichi, ang pamilyar na amoy ng pabango ng kanyang asawa ay humalo sa isang masangsang at matamis na amoy. Ang amoy ng pabango ni Elena. Naroon ito, nakakapit sa mga gamit, tila isang marka ng pananakop. Hindi nag-aksaya ng panahon si Yumi. Gamit ang isang maliit na flashlight, hinalugog niya ang mga drawer hanggang sa mahanap niya ang isang itim na folder na nakatago sa ilalim ng mga lumang dokumento. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang mga resibo ng isang mamahaling condominium unit sa Makati ay nakapangalan kay Elena Galvez. Ngunit ang perang ipinambayad ay nanggaling sa pondo ng proyekto ng kumpanya. Ang proyektong pinaghirapang itayo ni Yumi sa likod ng mga eksena para sa kanyang asawa. Hindi lang yon. Nakakita rin siya ng mga kopya ng bank transfers mula sa kanilang joint savings account patungo sa isang offshore account na hindi niya alam. Ang bawat piso na tinipid niya
Ang bawat sakripisyo niya sa pagkain at pananamit, para lamang may maipon sila, ay dahan-dahan palang ninanakaw ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Kinabukasan, sa gitna ng mataong grocery store, ang tadhana ay muling naglaro. Habang namimili si Yumi ng mga simpleng sangkap para sa hapunan, isang marangyang cart ang humarang sa kanyang daan. Nakatayo roon si Elena, suot ang isang mamahaling bestido na tila sinadya upang ipangalandakan ang kanyang yaman. "Oh, look who's here! Ang martir na asawa," wika ni Elena na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Ang amoy ng lansa ng isda ay talagang kumakapit sa mga taong hindi marunong mag-angat ng sarili, no? "Why don't you just give up, Yumi? You're just a shadow of the past. Kenichi deserves a queen, not a servant like you." Tinitigan ni Yumi ang babaeng nasa harap niya. Ang dating takot at inferiority complex ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang reyna ay sinusukat sa kanyang dangal, Elena. Ang mga magnanakaw, kahit balutin pa ng ginto, ay mananatiling may amoy ng nakaw na yaman. Tumawa ng malakas si Elena. Isang tunog na tila nagpapahiwa sa hangin. "Magnanakaw? Well, baka nakakalimutan mo. Ang asawa mo mismo ang nag-abot sa akin ng lahat. At sa lalong madaling panahon, pati ang lupang tanging alaala mo, magiging alahas na sa aking mga daliri." "Bye, loser." Nang makauwi si Yumi, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na. Pumasok siya sa banyo at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang suot na luma at maruming tapde, ang simbolo ng kanyang pagiging alipin sa loob ng 10 taon. Tinanggal niya ang pagkakatali nito at hinayaan itong bumagsak sa sahig. Tila isang balat na kailangang tanggalin upang lumabas ang bagong pagkatao. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha. Sa halip, isang naglalagablab na apoy ng katarungan ang naroon. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagmumuni-muni ay biglang nagambala. Ang tunog ng pagbukas ng pintuan sa ibaba ay mabilis na sinundan ng mabibigat na yabag ni Kenichi. Karaniwan ay gabi na ito kung umuwi. Ngunit ngayong hapon, tila may nagtulak dito upang bumalik ng maaga. Mabilis na kinuha ni Yumi ang mga dokumentong kanyang nakuha mula sa opisina na nakapatong pa sa ibabaw ng kanilang kama. Hindi pa niya ito naitatago ng maayos nang marinig niya ang boses ni Kenichi na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa labas ng kwarto. "Yumi! Nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot?" Ang tinig nito ay puno ng pagkairita at hinala. Naniga si Yumi sa kinalalagyan niya. Ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagtataksil at pagnanakaw ni Kenichi ay hawak-hawak pa niya. Ang pintuan ng kwarto ay dahan-dahang bumubukas, at ang anino ni Kenichi ay unti-unting humahaba sa sahig ng silid. Walang mapagtataguan. Walang matatakbuhan. Sa isang saglit, ang kanyang puso ay tumibok ng napakalakas. Tila nais nitong kumawala sa kanyang dibdib, habang ang hawak ni Kenichi sa doorknob ay lumilika ng isang tunog na tila huling hatol sa kanyang kapalaran. "Anong itinatago mo sa likod mo, Yumi? Bakit tila nakakita ka ng multo sa sarili nating kwarto?" Ang boses ni Kenichi ay parang isang malamig na hangin na nagpapatigil sa pagdalay ng dugo ni Yumi. Ang bawat yabag ng kanyang asawa sa loob ng silid ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Sa ilalim ng kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit na nakahawak si Yumi sa folder ng mga ebidensya. Pilit itong isinusuksok sa ilalim ng kanilang makapal na unan bago pa man tuluyang makalapit ang lalaki. "Wala, Kenichi. Nag-aayos lang ako ng mga gamit. Hindi ko akalain na darating ka ng maaga." Mahinang sagot ni Yumi, pilit na pinapakalma ang kanyang boses, kahit na ang kanyang puso ay tila nais ng kumawala sa kanyang dibdib. Tinitigan siya ni Kenichi ng matagal. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng hinala at nakatutok sa bawat galaw ng asawa. Lumapit siya, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman ni Yumi ang init ng hininga nito sa kanyang mukha. Isang hiningang may kasamang amoy ng alak
at ang matamis na halimuyak ng pabango ni Elena na tila nanunuot sa kanyang katinuan. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Yumi. Alam mo kung gaano ko kayabangan ang katapatan? O baka naman nakikialam ka na naman sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Ang kanyang kamay ay marahas na humawak sa baba ni Yumi, pinipilit itong tumingin sa kanya ng direkta. Sa gitna ng takot, isang kislap ng katapangan ang biglang sumiklab sa mga mata ni Yumi. Kenichi, nakita ko si Elena sa grocery kanina. Sabi niya ay may balak kayong gawin sa lupa ni Papa. Totoo ba yon? Bakit mo ito ginagawa sa akin pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa iyo? Ang tanong na yon ay tila isang mitsa na nagpasabog sa galit ni Kenichi. Isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa pisingi ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Ang impact ng sampal ay nagdulot ng matinding hapdi, sapat upang mapalingon ang ulo ni Yumi at maramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Ang kanyang paningin ay panandaliang nagdilim at ang init ng kanyang pisingi ay tila naging apoy na lumalamon sa kanyang huling pag-asa. Wala kang karapatang kwestiyonin ako, sigaw ni Kenichi. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na asawa ka lang na walang maibigay sa akin kundi kahihiyan. Kung hindi dahil sa akin, wala kang matitirhan. Kung gusto kong ibenta ang lupang yon, gagawin ko dahil ako ang lalaki sa pamilyang ito. Hindi pa nakontento, marahas na hinablot ni Kenichi ang braso ni Yumi at kinaladkad ito patungo sa pintuan. Binuksan niya ito at itinulak ang asawa palabas, dahilan upang mapaupo si Yumi sa malamig na sahig ng sala. Huwag kang babalik sa kwartong ito hanggat hindi mo natututunang rumispeto. Matulog ka sa sofa. Doon ka nararapat, kasama ng mga basahan na kasing uri mo. Ang malakas na pagsara ng pinto ng kwarto ay tila isang huling tuldok sa kabanata ng kanilang pagsasama. Nanataling nakaupo si Yumi sa madilim na sala. Ang lamig ng sahig ay unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Ngunit mas matindi ang lamig na nadarama niya sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang namamagang pisingi. Ang bawat pintig ng hapdi ay tila isang paalala na ang pag-ibig na kanyang iningatan ay isa na palang bangungot. Tumayo siya ng naninginig at lumapit sa maliit na altar sa gilid ng sala. Kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang ama, isang lalaking puno ng dangal at pagmamahal. Niyakap niya ang litrato. Hinahayaan ang kanyang mga luha na pumatak sa salamin nito. Malapit na, Papa. Malapit na. Bulong niya sa gitna ng kadiliman. Kinuha ni Yumi ang kanyang luma at sira-sirang cellphone mula sa bulsa ng kanyang palda. Sa loob ng 10 taon, ang numerong ito ay nanatiling nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang memorya. Isang numerong sumisimbolo sa buhay na kanyang tinalikuran para sa isang lalaking walang utang na loob. Sa bawat pagpindot niya sa mga numero, ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon. Pagkatapos ng ilang ring, isang baritono at kagalang-galang na boses ang sumagot sa kabilang linya. Hello? Sino ito? Nanginig ang labi ni Yumi. Ngunit ang kanyang tinig ay naging malinaw at buo. Tito, ito po si Yumi. Tapos na po ang 10 taon. Kailangan ko na pong bumalik. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila naging isang sandali ng pagkilala at pagtanggap. Doon, sa gitna ng madilim na sala, habang ang kanyang asawa ay natutulog sa loob ng silid na puno ng kasinungalingan, sinimula ni Yumi ang kanyang unang hakbang patungo sa liwanag ng katarungan. Hanggang kailan mo ba kayang tiisin ang dilim bago mo ma-realize na ikaw mismo ang may hawak ng sulo upang sunugin ang kuta ng iyong mga kaaway? 10 taon. 10 taon ng pagtitiis, ng pagbabalat kayo, at ng paglimot sa sariling pangalan para sa isang pangakong binitawan sa harap ng kabaong ng kanyang ama.
Habang pinagmamasdan ni Yumi ang kanyang mga palad na magaspang dahil sa gawaing bahay, hindi niya mapigil ang mapait na mapangiti. Ang mga kamay na ito ay dating humahawak ng pluma upang lumagda sa mga malalaking kontrata, ngunit mas pinili niyang gamitin ang mga ito upang magluto at maglaba para sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa isang luma at abandonadong bodega sa dulo ng lungsod, kung saan ang amoy ng alikabok at kalawang ay nanunuot sa hangin. Isang lalaking naka-Amerikana ang matyagang naghihintay. Si Attorney Santos, ang tanging taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama, ay tumayo nang makita ang pagpasok ni Yumi. Ang bawat yabag ng sapatos ni Yumi sa maruming sahig ay tila isang deklarasyon ng kanyang pagbabalik. Magandang gabi, Senyorita Yumi. Akala ko ay hindi na darating ang araw na tatawagan ninyo ako. Wika ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng respeto na matagal lang hindi naririnig ni Yumi mula sa ibang tao. Ang 10 taon ay natapos na rin, attorney. Ang lahat ng hirap na ibinigay nila sa akin ay sapat na upang mabayaran ang huling hiling ni Papa, sagot ni Yumi. Ang kanyang boses ay wala ng bahas ng pag-aalinlangan. Inabot sa kanya ni Attorney Santos ang isang makapal na dokumento. Ito ang katunayan na sa loob ng 2 araw, ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama, kasama na ang lupang kinatatayuan ng kumpanya ni Kenichi, ay ganap ng maililipat sa kanyang pangalan. Bago umuwi, dumaan muna si Yumi sa isang pribadong bangko. Hindi sa bangkong ginagamit nila ni Kenichi, kundi sa isang institusyong tanging ang mga may malalaking pangalan lamang ang nakakapasok. Doon, dahan-dahan niyang inilipat ang lahat ng kanyang personal na ipon. Ang perang itinago niya mula sa mga racket niya sa pag-online patungo sa isang bagong account. Ang bawat pirma niya sa mga slip ay tila isang pagputol sa mga kadenang nagtali sa kanya sa nakalipas na dekada. Kinabukasan, habang naglilinis si Yumi sa isang sulok ng opisina ni Kenichi, isang gawaing madalas niyang gawin upang makita ang kanyang asawa kahit saglit, lumapit sa kanya si Aling Rosa. Ang matandang tapvu ay napansin ang namamagang pisingi ni Yumi na pilit nitong itinatago gamit ang kanyang buhok. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, iha. Bulong ni Aling Rosa habang kunwari ay nagpupunas ng lamesa sa tabi ni Yumi. Naalala ko pa ang tatay mo, si Don Fernando. Noong malapit nang bumagsak ang kumpanyang ito dahil sa maling pamamahala ng mga naunang opisyal, siya ang tumayo. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang yaman para lang hindi mawala ng trabaho ang mga tao. Ang dugo ng isang leon ay nananalaytay sa iyong mga ugat, Yumi. Huwag mong kalilimutan kung kanino kang anak. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na yakap sa nanlalamig na puso ni Yumi. Hindi niya alam na may nakakaalala pa sa kabutihan ng kanyang ama. Ang kanyang determinasyon ay lalong tumibay. Nang gabing iyon, umuwi si Kenichi na tila nasa itaas na mundo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan habang iwinawagayway ang isang imbitasyon. Yumi, maghanda ka! Ang ika-50 anibersaryo ng kumpanya ay gaganapin sa Makalawa sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel. Darating ang pinakamalalaking investor, pati na ang chairman na matagal na nating hindi nakikita. Masayang wika ni Kenichi. Kasama ba ako, Kenichi? Tanong ni Yumi. Pilit na itinatago ang kislap sa kanyang mga mata. Tumawa ng mapait si Kenichi. Of course, kasama ka. Pero huwag kang assuming. Hindi ka pupunta doon bilang asawa ko. Pinakiusapan ko ang catering na kailangan nila ng dagdag na serbidora. Magsuot ka ng uniforme ng server. Doon ka sa likod, magsilbi ka sa mga bisita ko. At least, magiging kapaki-pakinabang ka naman sa isang mahalagang gabi ng career ko. Isipin mo na lang, it's your way of supporting your husband's success. Ang bawat salita ni Kenichi ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nasaktan si Yumi. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang excitement. Ang gabi ng anibersaryo ay ang mismong araw ng pagtatapos ng kanyang 10 taong pagtitiis. Sige, Kenichi, maglilingkod ako sa gabing yon.
Sisiguraduhin kong magiging memorable ang gabi mo. Sagot ni Yumi na may kasamang misteryosong ngiti na hindi napansin ng kanyang asawa. Habang papaalis si Kenichi upang tawagan si Elena, nanatili si Yumi sa dilim ng kanilang kusina. Ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng bawat detalye ng kanyang paghihigante. Ngunit sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Ang misteryosong lalaking nagmamasid sa kanya noong nakaraang gabi ay naroon pa rin. Ang kanyang mga mata ay nakatitik sa bintana ni Yumi. Tila may hinihintay na hudyat. Sino ang lalaking ito? At ano ang kanyang papel sa muling pagbangon ng renang matagal lang itinuring na alipin? Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong nagdurusa ay ang ganap na katahimikan. Sa loob ng 10 taon, ang boses ni Yumi ay naging bulong na lamang. Palaging sumasang-ayon, palaging humihingi ng paumanhin sa mga kasalan ng hindi naman niya ginawa. Ngunit ngayong umaga, ang katahimikang bumabalot sa kanya ay hindi natanda ng takot, kundi ang huling hininga ng isang pag-ibig na tuluyan ng pumanaw. Nakahiga si Yumi sa kanilang kama. Ang kanyang balat ay mainit at ang kanyang hininga ay mabigat. Sinadya niyang hindi uminom ng gamot upang hayaan ang lagnat na maramdaman ng kanyang katawan. Isang huling pagsubok para sa lalaking tinawag niyang asawa. Narinig niya ang pagpasok ni Kenichi sa silid, ang tunog ng pagbubukas ng cabinet, at ang kalansing ng kanyang mga mamahaling relo. Kenichi. Mahinang tawag ni Yumi, ang kanyang boses ay paos. Masama ang pakiramdam ko. Baka pwedeng huwag ka munang umalis ngayon? Pwede mo ba akong ibili ng mainit na sabaw? Tumigil si Kenichi sa pag-aayos ng kanyang korbata. Tiningnan niya si Yumi sa salamin, hindi nang may pag-aalala, kundi nang may matinding pagkairita. Nag-iinarte ka na naman ba, Yumi? Ang dami-dami kong gagawin sa opisina. May mahalagang presentation kami ni Elena para sa mga bagong investor. Uminom ka na lang ng tubig at matulog. Huwag mo akong abalahin sa mga mababaw na reklamo mo. Pero Kenichi, nanginghinig ako sa lamig. Pagpapatuloy ni Yumi, pilit na hinahanap ang kahit katiting na bakas ng malasakit sa mga mata ng asawa. Kasalanan mo yan. Kung hindi ka nagpaulan sa paradahan ng isang araw, hindi ka magkakasakit. Malaki ka na. Kaya mo na ang sarili mo. Huwag mong gawing rason ang sakit para maging tamad sa gawaing bahay. Malamig na sagot ni Kenichi, bago tuluyang lumabas ng silid nang hindi man lamang hinahawakan ang noo ng asawa upang damhin ang init nito. Hindi pa man nakakalayo ang sasakyan ni Kenichi, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Aling Socorro. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng biktima. Akala ng matanda ay mahimbing ang tulog ni Yumi dahil sa lagnat. Lumapit ang biyenan sa side table ni Yumi at dahan-dahang binuksan ang maliit na alahasang kahoy. Ang tanging kinalalagyan ng isang gintong medalyon na may larawan ng ina ni Yumi. Mula sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, pinanood ni Yumi ang kanyang biyenan. Nakita niya kung paano nagniningning ang mga mata ni Aling Socorro habang sinusuri ang ginto. Tutal naman ay hindi mo na ito kailangan. Isasanla ko na lang ito para may pambili ako ng bagong bag. Kaysa naman nakatago lang dito at inaamag, baog ka naman kaya wala kang pagmamanahan nito. Bulong ng matanda sa sarili bago mabilis na lumabas bitbit ang huling alaala ni Yumi. Nang tuluyan ng tumahimik ang bahay, dahan-dahang bumangon si Yumi. Wala na ang pangangatog ng kanyang katawan. Napalitan na ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumayo siya at kinuha ang walis at basahan. Sinimulan niyang linisin ang bawat sulok ng bahay. Ang bawat kuskos niya sa sahig, ang bawat pagpunas niya sa mga bintana, ay tila isang ritual ng pagpapaalam. Ang bawat butil ng alikabok na kanyang winawalis ay tila mga alaala ng 10 taong pagsasama. Marumi, nakakasuffocate, at kailangang itapon. Ang pagyakap sa kalinisan ng kanyang konsensya
habang inihahanda ang kanyang sarili sa pag-alis sa dambuhalang basurang ito na tinawag niyang tahanan. Sa gitna ng kanyang paglilinis, isang kumatok sa pintuan. Isang lalaking nakauniporme ng courier ang nag-abot ng isang itim na envelope na may gintong selyo. Nakasulat sa labas ang pangalang Miss Yumi Fernando, Guest of Honor. Ito ang opisyal na imbitasyon mula sa chairman ng kumpanya, ang sulat na magsisilbing susi sa kanyang paglaya. Nang hapon ding iyon, bumalik si Kenichi na tila hinahabol ng lahat ng demonyo sa impyerno. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya pinansin si Yumi at dumiritso sa loob ng kwarto upang buksan ang maliit na vault na nakatago sa likod ng kanilang painting. Kailangan niya ng pera, ang mga utang niya sa sugal at ang mga ginastos niya para sa luho ni Elena ay nagsisimula ng maningil. Ngunit ang tunog ng pagpihit ng bakal sa vault ay sinundan ng isang nakakabining katahimikan. Walang laman ang vault. Ang mga titulo, ang mga alahas na ninakaw niya kay Yumi, at ang mga dokumentong kailangan niya para sa kanyang plano ay wala na roon. "Yumi!" sigaw ni Kenichi habang patakbong lumalabas ng kwarto. Hinablot niya ang balikat ni Yumi at pilit itong iniharap sa kanya. "Nasaan ang mga gamit sa loob ng vault? Nasaan ang mga dokumento ko? Magnanakaw ka! Alam kong ikaw ang kumuha noon." Tumiin si Yumi sa mga mata ni Kenichi. Wala nang takot, wala nang luha. "Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mga bagay na nakatago, Kenichi? Hindi ba't sabi mo ay wala akong silbi sa bahay na ito? Paano makukuha ng isang basahan ang mga bagay na para lamang sa mga matatalinong tulad mo?" "Huwag mo akong pilosopohin. Kailangan ko ang mga dokumentong yon. May mga tao nang nagbabanta sa buhay ko dahil sa mga utang ko. Nasaan ang pera?" Lalong naging marahas ang hawak ni Kenichi sa braso ni Yumi. Baka naman kinuha na ng tadhana ang mga bagay na hindi naman talaga sayo." Mahinang sagot ni Yumi. Ang kanyang tinig ay tila isang kanta ng kamatayan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi na malaya ni Kenichi na ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa ay patuloy na umiilaw. Isang mensahe ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing, "Alam namin ang lahat ng ginawa mo sa pondo ng kumpanya. Maghanda ka na." Sinong napadala ng mensaheng iyon? At paano nalaman ng mga nagpautang kay Kenichi ang tungkol sa kanyang mga itinatagong kasalanan? Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, at habang ang galit ni Kenichi ay sumasabog sa loob ng bahay, si Yumi ay nananatiling tahimik, tila isang bagyong naghihintay lamang ng tamang sandali upang wasakin ang lahat. Ang bawat hayop na nasusukol sa dulo ng pader ay nagiging desperado, at si Kenichi ay walang pagkakaiba. Ang kanyang mga mata ay tila naging luntian sa kasakiman, habang binabasa ang mga dokumentong hindi sinasadyang naiwan ni Yumi sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Ito ay isang panukala para sa pagbili ng isang malawak na lupain sa labas ng lungsod. Isang lupain na ayon sa dokumento ay mabilis na tataas ang halaga dahil sa isang itatayong malaking mall sa tabi nito. Hindi alam ni Kenichi na ang bawat salita, bawat numero at bawat pirma sa dokumentong iyon ay isang masining na gawa ni Yumi at ng kanyang mga tauhan. Ito ang pain na sadyang inihanda para sa isang isdang laging naghahanap ng mas malaking huli. "Yumi, saan galing ang mga papel na ito?" tanong ni Kenichi. Ang kanyang tinig ay may halong pang-inginig ng pananabik. "Ah, iyan ba? Nakita ko lang yan sa basurahan sa opisina ninyo noong isang linggo. Akala ko ay mahalaga, kaya itinabi ko." Narinig ko rin ang ilang mga boss na nag-uusap tungkol sa isang gold mine na property. Sagot ni Yumi habang nakatalikod at naghihiwa ng mga rekado. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na tagumpay dahil sa kanyang pagmamadaling mabawi ang mga nawalang pera sa vault at mabayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Hindi na nag-isip ng malalim si Kenichi. Sa kanyang isip, ito na ang pagkakataong maging mas mayaman kaysa sa kanyang mga amo.
Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, ginamit ni Kenichi ang kanyang otoridad bilang trungfong upang ilipat ang huling pondo ng kumpanya patungo sa account ng nagbebenta ng lupa. Inubos niya ang bawat sentimo, pati na ang natitirang pera sa kanilang joint account. Naniniwalang sa loob ng isang linggo ay dodoble ang halaga nito. Habang ginagawa ni Kenichi ang kanyang pagnanakaw, si Elena naman ay unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Sa loob ng kanyang mamahaling kondo na binayaran ni Kenichi, tinitingnan niya ang kanyang asawa na tila isang pasanin na lamang. "Kenichi, babe, kailangan nating mag-usap," wika ni Elena sa telpono. Ang boses niya ay wala ng tamis. Parang nagkakagulo na sa opisina. Marami nagtatanong tungkol sa mga liquidation reports mo. Kung hindi mo maayos ito, baka mas mabuting huwag muna tayong magkita. I need stability, you know that. Ang panlalamig ni Elena ay tila isang sampal kay Kenichi, ngunit mas pinili niyang maging bulag. Naniniwala siya na kapag nakuha na niya ang kita sa lupain, babalik ang lahat sa dati. Nang sumunod na gabi, nagpa siya si Yumi na gawin. Nagluto siya ng isang espesyal na hapunan, ang pinakapaboritong ulam ni Kenichi na kare-kare at adobo. Inayos niya ang lamesa ng may seryosong pag-iingat. Tila ba ito ay isang banal na handaan? Nang maupo si Kenichi upang kumain, tila pansamantalang nawala ang kanyang takot. Ang bawat subo niya ay puno ng sarap. Hindi alam na ito na ang huling hapunan na ihahain sa kanya ng asawang kanyang minaliit. Pinanood siya ni Yumi mula sa kabila ng lamesa. Ang bawat galaw ni Kenichi, ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa porselana, ay tila isang alaala na dahan-dahang binubura ni Yumi sa kanyang puso. Ang pagkain yon ay luto sa pag-ibig, na matagal nang naging abo, isang alay, para sa isang patay na relasyon. "Masarap ba, Kenichi?" tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. "Oo, Yumi. Pwede ka naman palang maging kapaki-pakinabang basta gusto mo," sagot ni Kenichi nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Eksaktong 9:00 ng gabi, ang katahimikan ng kanilang hapunan ay binasag ng isang malakas na tunog ng mensahe sa cellphone ni Kenichi. Ito ay mula sa kanyang assistant sa opisina. "Sir, may emergency." Nagpadala ang board of directors ng isang external audit team. Ngayon pa lang ay sinusuri na nila ang lahat ng mga accounts sa department ninyo. Kailangan ninyong pumunta rito bukas ng 8:00 ng umaga. May mga discrepancy silang nakita na aabot sa milyon-milyon. Ang hawak na tinidor ni Kenichi ay bumagsak sa kanyang plato. Lumikha ng isang matunog at matalas na ingay sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tila isang bangkay na binuhusan ng yelo. Tumingin siya kay Yumi, ngunit ang asawang kanyang inaakalang mahina ay nakatitig lamang sa kanya nang may isang ngiting hindi nakakarating sa mga mata. Sino nga ba ang tunay na biktima sa larong ito? At hanggang kailan kayang itago ng isang tao ang kanyang mga anino bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Ang kumpas ng tadhana ay nagsisimula na, at ang bawat hakbang ni Kenichi ay tila patungo sa isang bangin na siya rin ang humukay. Ang ningning ng mga dambuhalang chandelier sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel ay tila libu-libong mga mata na nakatitig sa bawat pagkakamali, sa bawat mansa at sa bawat pusong nagkukunwari. Ang paligid ay balat ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak, at ang tunog ng naguumpugang mga basong kristal ay tila isang malamyos na musika na nagtatakpan sa mga bulong ng pagtataksil. Sa gitna ng karanyaang ito, nakatayo si Yumi. Suot ang isang simpleng puting blusa at mahabang palda. Mga damit na tila isang itim na mansa sa gitna ng makukulay na gown ng mga panauhin. "Look at this! May naligaw na pusa sa gitna ng mga tigre." Narinig ni Yumi ang matalim na tawa ni Elena mula sa kanyang likuran. Lumapit si Elena na suot ang isang matingkad na pulang gown na punong-puno ng mga kumikinang na bato. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ni Kenichi na tila ba isa itong propeo. Ang kanyang mga kaibigan, na pawang mga kasamahan din sa opisina, ay nagsimulang magtakipan ng bibig
habang sinusuri ang hitsura ni Yumi mula ulo hanggang paa. Kenichi babe, hindi mo ba sinabihan ang yaya ninyo na may dress code ang party na ito? Nakakahiya naman sa mga VIP investors. Baka isipin nila ay nagtitipid ang kumpanya pati sa hitsura ng mga server. Dugtong pa ni Elena, ang kanyang boses ay sapat na malakas upang marinig ng mga taong nasa paligid. Tumingin si Kenichi kay Yumi. Walang bahid ng pagtatanggol ang kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang muka ay nagpapakita ng matinding pagkasuklam. Sinabihan ko na siya, Elena, pero sadyang matigas ang ulo niya. Gusto niyang ipahiya ako. Yumi, kumuha ka na ng tray at magsimulang mag-ikot. Huwag kang tatayo rito na parang tuod. Gawin mo ang ipinunta mo rito, magsilbi ka. Dahan-dahang kinuha ni Yumi ang isang tray mula sa lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi habil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa bawat basong iniaabot niya sa mga panauhin, nararamdaman niya ang mga mapang-uyam na tingin ng mga dating kasamahan ni Kenichi na dati ay bumibisita sa kanilang bahay at kumakain ng kanyang luto. Ngayon, itinuturing na nila siyang isang estrangerong, hindi karapat-dapat sa kanilang pansin. Nang magsimula ang programa, umakyat si Kenichi sa entablado. Hawak niya ang mikropono, ang kanyang tindig ay tila isang matagumpay na general kahit na sa loob niya ay kinakabahan na siya sa paparating na audit. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang anibersaryong ito ay hindi lamang pagdiriwang ng kumpanya, kundi pagdiriwang din ng aking tagumpay. Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki, may isang babaeng nagbibigay ng inspirasyon. Tumingin siya kay Elena at binigyan ito ng isang matamis na ngiti. At ang babaeng yon ay narito sa aking tabi. Elena, salamat sa pagiging lakas ko. Pagkatapos ay lumingon siya sa sulok kung saan nakatayo si Yumi na may hawak na tray. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kenichi. At para naman sa babaeng iyon sa sulok, ang aking unpaid servant sa loob ng 10 taon. Salamat sa paglalaban ng aking mga polo at paglilinis ng bahay. Siguro naman, sapat na ang 10 taon na paninilbihan mo para makabayad ka sa pagpapakain ko sa'yo. Ngayong gabi, gusto ko ring i-announce ang isang mahalagang desisyon. Ang buong ballroom ay binalot ng katahimikan. Huminga ng malalim si Kenichi, ang kanyang boses ay naging matigas at walang emosyon. I am officially filing for divorce. I am leaving my past behind to embrace a future with someone who truly belongs in my world. Elena, will mo ba akong pakasalan kapag malaya na ako? Ang mga palakpakan at hiyawan ng mga tao ay tila isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Yumi. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng karamihan, ang tray sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Isang solong luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata, bumagsak ito sa loob ng baso ng tubig na kanyang hawak, lumikha ng maliliit na alon na mabilis ding naglaho. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya itong matuyo sa kanyang pisngi, tila isang marka ng huling hapdi na kanyang pahihintulutan. Tumingala si Yumi sa entablado. Nakita niya ang paghalik ni Kenichi kay Elena, ang tawanan ng mga tao at ang kislap ng mga kamera. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang malamig na kapayapaan ang nanahan sa kanyang puso. Ang injustice engine na nagtulak sa kanya sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng napalitan ng isang makinang handa ng sumabog. Sa isang madilim na bahagi ng ballroom, nakita ni Yumi ang kanyang abogado na si Attorney Santos na tumatango sa kanya. Ang oras ay malapit na. Ang gabi ng kanyang pinakamalaking kahihiyan ay siya ring gabi ng kanyang muling pagsilang. Ngunit habang nagbubunyi ang lahat, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa dulo ng hall ang kumuha sa atensyon ng lahat. Isang grupo ng mga lalaking nakabarong at may dalang mga briefcase ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang ngiti. Sila ang mga kinatatakutang Board of Directors. At sa gitna nila, isang bakanteng upuan ang naghihintay para sa chairman. Nasaan ang chairman?
Tanong ng isang boses mula sa karamihan. Lumingon si Kenichi. Ang kanyang kaba ay muling bumalik. Hindi niya alam na ang sagot sa tanong na yon ay nasa harap lang niya. Hawak ang isang tray ng mga basong kristal, naghihintay lamang ng tamang sandali upang bitawan ang lahat ng pasakit at bawiin ang trono na sadyang sa kanya. Ang bawat bulong sa loob ng malawak na bulwagan ay tila naging isang mabigat na ulap na nagbababadya ng isang malakas na dagsa ng ulan. Matapos ang mapang-uyang na deklarasyon ni Kenichi, ang mga mata ng lahat ay nakatuon pa rin sa kanya at kay Elena. Ngunit ang atensyon ng karamihan ay mabilis na lumipat nang bumukas ang malaking pintuang ginto sa dulo ng ballroom. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na bakal ay sinundan ng pagpasok ng isang matandang lalaki na may taglay na otoridad na hindi matatawaran. Si Don Roberto, ang chairman ng korporasyon na matagal nang hindi nagpapakita sa publiko, ay naglalakad ng may katatagan sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay lumilika ng isang marangal na tunog na tila nagpapatahimik sa lahat ng mga naroroon. Ang mga opisyal ng kumpanya ay mabilis na tumayo at yumuko bilang tanda ng respeto. Kabilang na si Kenichi, na tila nakalimutan ang kanyang kaba at agad na nag-ayos ng kanyang polo. Chairman, isang karangalan po na makita kayo rito sa gabing ito. Wika ni Kenichi habang mabilis na bumababa mula sa entablado upang salubungin ang matanda. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pekeng ngiti. Umaasang ang kanyang tagumpay sa gabi na ito ay mapapansin ng pinakamataas na pinuno. Ngunit tila isang hangin lamang si Kenichi sa paningin ni Don Roberto. Hindi man lamang siya tinapunan ng tingin ng matanda. Sa halip, ang mga mata ni Don Roberto ay diretsyong nakatutok sa sulok ng ballroom kung saan nakatayo ang isang babaeng may hawak na tray at may bakas ng luha sa mga pisingi. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing talim ng isang kutsilyo nang dahan-dahang lumakad si Don Roberto patungo kay Yumi. Ang bawat tao sa loob ng silid ay nagtataka. Ang mga bulong ay muling nabuhay. Tinatanong kung bakit ang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya ay naglalakad patungo sa isang hamak na server. Nang makarating sa tapat ni Yumi, tumigil si Don Roberto. Ang kanyang seryosong muka ay dahan-dahang lumambot at sa harap ng daan-daang mga saksi, yumuko ang chairman ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Are you ready to claim what is yours, Iha? Ang 10 taon ay sapat na para sa isang pagsubok na hindi naman dapat sa iyo ipinataw. Ang boses ni Don Roberto ay malalim at puno ng emosyon. Sapat na malakas upang marinig ng mga taong nasa malapit. Ang tray na hawak ni Yumi ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa ang huling basong kristal na naroon ay bumagsak sa matigas na marmol. Ang tunog ng pagkabasad ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila isang simbolo ng pagkabasag ng lahat ng mga kasinungalingang bumalot sa kanyang buhay. Tumingala si Yumi. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Don Roberto at sa unang pagkakataon, sa loob ng isang dekada, ang takot ay tuluyan ng naglaho. Yes, Tito Roberto. Handa na po ako, mahinang sagot ni Yumi. Ngunit ang kanyang tinig ay may taglay na lakas na tila yumanig sa pundasyon ng gusali ngayon. Napatulala si Kenichi sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Chairman, anong ibig ninyong sabihin? Kilala ninyo ang babaeng ito? Siya ay isa lamang server. Isang baliw na asawa na hindi marunong lumugar. Sigaw ni Kenichi. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at hinala. Mabilis na lumapit si Elena. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at galit. Chairman, baka nagkakamali kayo. Ang babaeng yan ay isang stalker ni Kenichi. Huwag kayong magpapalindang sa mga luha niya. Tumingin si Don Roberto kay Kenichi at Elena ng may matinding paet at panghahamak. Isang server? Isang stalker? Ang babaeng hinahamak ninyo sa harap ng lahat ay ang kaisa-isang anak ni Don Fernando. Ang lalaking nagligtas sa kumpanyang ito mula sa pagkabagsak bago pa man kayo matutong magsuot ng kurbata. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ninyo.
At siya ang may-ari ng bawat sentimong winaldas mo, Kenichi. Ang mga salita ni Don Roberto ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng lahat ng mga naroroon. Ang mga dating nangingutya kay Yumi ay biglang napayuko sa kahihiyan. Si Elena ay napabitaw sa braso ni Kenichi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa babaeng kanyang minaliit. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, isang madilim na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kenichi. Ang kanyang desperasyon ay nauwi sa isang mapanganib na pagtanggi. Hindi yan totoo. Isang palabas lang ito. Isang frame-up. Chairman, matanda na kayo. Baka naguguluhan na ang isip ninyo. Ang babaeng ito ay walang kwenta. Wala siyang kahit anong dokumento na magpapatunay niyan. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, itinuro ni Kenichi si Yumi habang nandilisik ang mga mata. Guards! Ilabas ang babaeng ito! She is trespassing. Ilabas siya ngayon din! Habang papalapot ang mga security guard, nanatiling kalmado si Yumi. Sa likod ng kanyang simpleng kasuotan, ang kanyang tindig ay tila naging kasing tigas ng isang bundo. Isang lihim na dokumento ang dahan-dahang inilabas ni Attorney Santos mula sa kanyang bag. Ngunit bago pa man ito mabuksan, isang malakas na anunsyo mula sa speaker ng ballroom ang nagpatahimik sa lahat. Attention everyone! The emergency audit is complete. Police officers are now entering the premises. Ang mukha ni Kenichi ay tuluyan ng nawalan ng kulay. Sino ang tunay na nakulong sa sarili niyang patibong? At hanggang kailan kayang itanggi ng isang lalaki ang katotohanan bago ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho sa kanyang paanan? Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng malawak na ballroom ay tila naging isang mabigat na hatol na bumabagsak sa balikat ni Kenichi. Habang ang mga opisyal ng pulisya ay dahan-dahang lumalapit sa gitna ng bulwagan, ang mga tunog ng kanilang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kaba sa dibdib ng lahat ng nakasaksi. Hindi makapaniwala ang mga panauhin. Ang gabing dapat ay pagdiriwang ng tagumpay ay naging isang pampublikong paglilitis. Chairman, nagkakamali kayo. Isang malaking pagkakamali ito. Ang sigaw ni Kenichi ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng kanyang panginginig. Ang babaeng yan, si Yumi. Wala siyang kahit ano. Isang basahan lang siya. Sa gitna ng kanyang pag-aalboroto, dahan-dahang tinanggal ni Yumi ang suot niyang puting apron. Ang simpleng kasuotang naging simbolo ng kanyang pagpapakumbaba sa loob ng 10 taon ay hinayaan niyang bumagsak sa sahig. Tila isang balat na kailangang iwanan ng isang natutulog na reyna. Sa ilalim nito, ang kanyang tindig ay naging kasing tikas ng isang mug. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng awtoridad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Lumapit si Attorney Santos sa kaniya at may inabot na isang madilim na asul na blazer. Isinuot ito ni Yumi ng may marangal na kilos. At sa isang saglit, ang server na kanilang kinutya ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang buhok na dati ay nakapusod ng mahigpit ay kanyang pinakawalan, hinahayaan ang bawat hibla nito na sumama sa daloy ng kanyang muling pagbangon. Ang 10 taon ng pagsubok na ibinigay ng aking ama ay natapos na sa mismong oras na ito. Ang boses ni Yumi ay malinaw, walang halong galit, kundi puno ng isang malamig na katotohanan. Iniwan ni Don Fernando ang kanyang huling habilin. Nakailangan kong mamuhay ng payak at maranasan ang tunay na hirap bago ko ganap na hawakan ang kanyang legacy. Upang matiyak na ang yaman ay hindi magiging lason sa aking puso. Ngunit sa loob ng 10 taong iyon, Kenichi, ikaw ang naging lason. Inilabas ni Attorney Santos ang isang gintong folder at binuksan ito sa harap ng Board of Directors. Narito ang orihinal na titulo ng lupa at ang dokumento ng pagmamay-ari ng 50% ng shares ng korporasyong ito. Nakapangalan ang lahat kay Yumi Fernando. At narito rin ang report mula sa ginawang audit.
Nakita ang bilyon-bilyong pisong nawawala sa kumpanya na direktang pumasok sa mga account na nakapangalan kay Kenichi at sa kanyang ina. Sa kabilang bahagi ng ballroom, mabilis na pumasok si Aling Socorro na humihingal. Suot ang kanyang bagong biling alahas na ninakaw niya kay Yumi. Ngunit ang kanyang muka na puno ng kayabangan kanina ay biglang naging abo nang makita niya ang mga pulis at ang kanyang anak na nakaluhod sa gitna ng sahig. Anong nangyayari rito? Kenichi! Bakit ka hinahawakan ng mga taong yan? Ang tili ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit walang sinumang tumingin sa kanya ng may awa. Sa halip, ang lahat ay nakatuon kay Yumi. Dahan-dahang lumapit si Yumi sa kanyang biyenan. Tinitigan niya ang medalyon na suot ng matanda, ang medalyon ng kanyang ina. Nang walang pasabi, hinawakan ni Yumi ang kadena nito. Ang tunog ng pagkaputol ng gintong tali ay tila isang huling hantungan para sa pagiging martyr ni Yumi. Ang medalyon na ito ay hindi kailanman magiging sayo, dahil ang bawat piraso nito ay nabubuhay sa dangal na wala kayo. Mahinang wika ni Yumi sa kanyang biyenan na ngayon ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Tumingin si Elena sa paligid, hinahanap ang kanyang sariling kaligtasan. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang iwanan si Kenichi, ngunit hinarang siya ng isang babaeng pulis. Miss Elena Galvez, kasama ka rin sa mga kailangang sumama sa istasyon para sa investigasyon ng money laundering. Hindi, wala akong kinalaman dito. Si Kenichi ang nagbigay sa akin ng lahat. Siya ang nagnakaw, hindi ako. Ang boses ni Elena ay puno ng pagtataksil, isang tunog na tila huling pako sa krus na pinapasa ni Kenichi. Tumingin si Kenichi kay Yumi. Ang kanyang muka ay balot ng matinding pait at hindi pagsisisi. Akala mo ba mananalo ka, Yumi? Isang hamak na babae ka lang. Kahit makuha mo ang lahat, mag-isa ka pa rin. Walang magmamahal sa isang tulad mong mapagkunyari. Isang matamis at masakit na ngiti ang sumilay sa labi ni Yumi. Mas mabuti nang mag-isa sa katotohanan kaysa makasama ang isang demonyong balot ng kasinungalingan. Kenichi, ang aking pag-ibig sa iyo ay namatay na kasama ng aking pagtitimpi. Ngayon, harapin mo ang dilim na ikaw mismo ang gumawa. Habang ang mga metal na posas ay dumidikit sa mga pulso ni Kenichi, ang tunog ng pag-lock ng bakal ay tila naging isang malamyos na musika para kay Yumi. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa patungo sa labas ng ballroom ay tila isang dahan-dahang pagkabura ng 10 taong pighati. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Yumi ang isang kakaibang tingin mula sa malayo. Isang lalaking nakatayo sa likuran ni Don Roberto, isang lalaking hindi niya kilala, ngunit may mga matang tila nakikiramay sa kanyang nakaraan. Sino ang taong ito? At bakit ang kanyang puso, na inaakala niyang naging bato na, ay biglang tumibok ng may kakaibang kaba? Ang bawat imperyong itinayo sa ibabaw ng buhangin ay nakatagdang gumuho sa oras na humampas ang daluyong ng katotohanan. Sa loob ng malawak na ballroom, ang dating marangyang palasyo ng kasinungalingan ni Kenichi ay dahan-dahang nagiging abo. Habang hinihila siya ng mga pulis, ang tunog ng kanyang mga sapatos na kumakaladkad sa sahig ay tila isang malungkot na ritmo ng pagkatalo. Babe, sabihin mo sa kanila, wala akong kinalaman dito. Kenichi, magsalita ka. Ang tili ni Elena ay pumapailan lang, punong-puno ng takot at pagnanais na iligtas ang sariling balat. Ang kanyang pulang gown na kanina ay simbolo ng kanyang pagiging reyna. Ngayon ay tila isang babala ng panganib. Lumingon si Kenichi sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Elena, tulungan mo ako. Ang account mo, ang pera sa account mo, gamitin mo pambayad sa bael. Ngunit sa isang iglap, ang pag-ibig na ipinangako ni Elena ay naglaho na parang bula. Isang marahas na pagbawi ng kamay ang ginawa ng babae. Anong account? Anong pera? Kenichi, baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagpilit sa akin na tanggapin ang mga gifts na yan. I didn't know na galing pala sa nakaw ang lahat.
Huwag mo akong idadamay sa dumi mo. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang kutsilyong itinusok sa likod ni Kenichi. Ang lalaking nagnakaw at nagtaksil para sa kanya ay ngayon ay itinatakwil na parang isang basurang may nakakahawang sakit. Doon, sa gitna ng kahihiyan, napagtanto ni Kenichi ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang reyna ay isa lamang, mapagsamantalang estrangero. Dahan-dahang lumapit si Yumi sa kinalalagyan ni Kenichi. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 10 taong paet. Alam mo ba, Kenichi, kung anong lupa ang sinubukan mong ibenta sa peking investor na kausap mo nung isang linggo? Napatigil si Kenichi. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang lupang iyon? Ang proyektong akala mo ay mag-aangat sa iyo sa rurok ng tagumpay ay ang mismong lupang kinatatayuan ng bahay na tinitirhan ninyo ni mama mo. Ang boses ni Yumi ay malamig, pila isang hanging galing sa sementeryo. At ang investor na kumuha ng pera mo? Sila ay mga tauhan ni Attorney Santos. Ang perang ninakaw mo sa kumpanya ay bumalik lamang sa tunay na nagmamay-ari nito. Ikaw mismo ang naglagay ng posas sa iyong sariling mga kamay. Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang kabaliwan at kasakiman ni Kenichi ang naging sarili niyang bilangguan. Sa isang huling pagkakataon, sumubok si Kenichi na lumapit kay Yumi. Yumi, please, mag-usap tayo. Alam kong mahal mo pa ako. Titiisin ko ang lahat, basta bawiin mo lang ang kaso. Para sa pamilya natin. Tumingin si Yumi sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang suot na singsing, isang murang singsing na ibinigay ni Kenichi nung bago pa lamang sila, na kanyang iningatan at pinakintab araw-araw. Dahan-dahan niyang hinubog ito mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng pagbagsak ng maliit na metal sa loob ng baso ng champagne na hawak ni Kenichi ay tila isang huling paalam. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay, Kenichi. At ang babaeng nagmahal sa'yo? Iniwan mo siya sa paradahan ng kumpanya nung isang araw, kasama ng pagkaing itinapon mo sa putik. Wika ni Yumi, bago tuluyang tumalikod. Habang inalalayan si Yumi ni Don Roberto, patungo sa kabilang bahagi ng ballroom, ang mga tao ay dahan-dahang nagbigay ng daan. Ang bawat bow at bawat pagbati ng Ma'am Yumi ay tila mga bulong ng pagkilala sa isang tunay na pinuno. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, naramdaman ni Yumi ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang paglaya ay may kasamang kakaibang pagod. Ayos ka lang ba, Yumi? Tanong ni Don Roberto nang makaupo sila sa isang mas pribadong sulok. Opo, Tito. Salamat po. Pakiramdam ko ay ngayon lang ako muling nakahinga ng malalim sa loob ng 10 taon. Sagot niya. Ngunit ang kanyang panandaliang kapayapaan ay muling nagambala. Mula sa labas ng ballroom, narinig ang malakas na sigaw ni Aling Socorro na pilit na kumakawala sa mga security. Ngunit hindi ang matanda ang kumuha ng atensyon ni Yumi. Ang kanyang paningin ay muling napako sa lalaking nakatayo malapit sa bintana. Ang lalaking may malalim na tingin. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa kanila. Sa bawat yabag nito sa karpet, nararamdaman ni Yumi ang isang kakaibang enerhiya. Huminto ang lalaki sa harap niya at bahagyang yumuko. Ms. Yumi, I am Gabriel. I was the one monitoring Kenichi's offshore accounts for the chairman. Ang boses nito ay baritono at may kakaibang timpla ng sinseridad. There's one more thing you need to know. Ang lupang kinatatayuan ng bahay ninyo, hindi lang yon basta lupa. Nakabaon doon ang isang lihim na maaaring magpabago sa tingin mo sa iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Yumi. Ang akala niyang pagtatapos ng kanyang pighati ay tila simula lamang ng isang mas malalim na misteryo. Anong lihim ang itinatago ng lupang kanyang ipinaglaban? At sino ba talaga ang lalaking ito na tila mas marami pang alam tungkol sa kanyang pamilya kaysa sa kanyang sarili? Ang bawat kanto ng lumang bahay na iyon ay may dalang alaala ng hapdi. Habang nakatayo si Yumi sa tapat ng gate, pinagmasdan niya ang mga bakas ng lumang pintura na unti-unti nang natituklap
Tila ba sumasabay sa pagkabura ng kanyang ugnayan sa pamilyang tumuring sa kanya bilang isang anino. Ang bahay na dati ay tila isang dambuhalang kulungan. Ngayon ay punong-puno ng ingay ng mga taong naghahakot ng mga gamit. Hindi maari ito. Hindi ninyo kami pwedeng palayasin. Akin ang bahay na ito. Ang tili ni Aling Socorro ay umalingawgaw hanggang sa kalsada. Nakita ni Yumi ang kanyang biyenan na mahigpit na nakakapit sa hambanang pinto, habang ang mga sheriff at mga tauhan ng bangko ay dahan-dahang inilalabas ang mga mamahaling muebles na binili ni Kenichi gamit ang nakaw na pondo. Ang mukha ng matanda ay balot ng pawis at panginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Nang makita niya si Yumi na bumaba mula sa isang marangyang sasakyan kasama si Gabriel, biglang nagbago ang anyo nito. "Yumi! Iha! Salamat at tumating ka!" Patakbong lumapit ang matanda, pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Yumi. "Sabihin mo sa kanila, nagkakamali sila. Ang anak ko, si Kenichi, nagkamali lang siya, di ba? Pero pamilya tayo. Hindi mo hahayaang matulog ang biyenan mo sa kalsada." Tiningnan ni Yumi ang mga kamay na dati ay ginagamit upang syaktan siya. Ang mga kamay na dati ay isinasaboy ang malamig na tubig sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang palad. "Mama, ang salitang pamilya ay matagal ninyo nang ibinoon sa limot nang tawagin ninyo akong baog at walang silbi sa bahay na ito. Nakalimutan niyo na ba? Ang bawat butil ng kanin na kinain ko rito ay binibilang ninyo, habang ang bawat patak ng pawis ko ay ginawa ninyong pampaligo sa inyong luho." "Hindi totoo yan. Nagbibiro lang ako noon. Alam mo naman na matalas lang ang dila ko." Ang pagdadahilan ni Aling Socorro ay tila isang nakakasulasop na musika sa pandinig ni Yumi. "Sige na, Iha. Patawarin mo na kami. Sabihin mo sa bangko na babayaran natin ang lahat. Di ba mayaman ka na? Ano ba naman ang isang maliit na bahay para sa isang tulad mong milyonaryo?" Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Yumi. Ang bahay na ito ay isinanla ni Kenichi upang ibili ng kondominium si Elena. Ang lahat ng perang dapat sana ay pambayad sa utang na ito ay winaldas ninyo sa sugal at sa mga peking alahas. Wala na kayong pag-aari dito, dahil pati ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay sa akin na. Nanlaki ang mga mata ni Aling Socorro. Sa kanyang desperasyon, mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay at pilit na itinago ang isang maliit na bag sa loob ng kanyang baro. Ngunit bago pa man siya makalabas, humarang si Gabriel. "Ibigay ninyong bag na yan, Aling Socorro." Ang boses ni Gabriel ay baritono at puno ng otoridad. Ang lahat ng nasa loob niyan ay pag-aari ni Miss Yumi. "Huwag na ninyong dagdagan ang kaso ninyo ng theft." Marahang kinuha ni Gabriel ang bag at iniabot ito kay Yumi. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang gintong relo at ang ilan pang mga alahas na pag-aari ng kanyang yumaong ina. Mga bagay na inakala niyang nawala na ng tuluyan dahil sa pagnanakaw ng matanda. Hinaplos ni Yumi ang malamig na ginto. Naramdaman niya ang isang uri ng katarungan na matagal na niyang ipinagdarasal. "Ang bawat bagay na kinuha ninyo sa akin ay dahan-dahan nang bumabalik sa kanyang tunay na tahanan," wika ni Yumi, habang inilalagay ang mga alahas sa loob ng kanyang bulsa. Isinara ng mga sheriff ang pinto ng bahay at nilagyan ito ng selyo ng bangko. Habang nakaupo si Aling Socorro sa kalsada, kasama ang kanyang mga maleta at ang kanyang nawasak na danggal, tila wala ng sinuman ang nais tumingin sa kanya. Ang mga kapitbahay na dati ay kanyang nilalait ay ngayon ay nakadungaw lamang sa kanilang mga bintana. Tahimik na pinapanood ang pagbagsak ng mapagmataas na matanda. Dahan-dahang inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa likod ni Yumi. Isang kilos na nagpaparamdam ng proteksyon at pakikiramay. "Ready na po ba kayong umalis? Hindi nyo na kailangang tingnan ang dumi ng nakaraan." Tumingala si Yumi kay Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ng lalaki ay nagsilbing kanyang kanlungan. "Salamat, Gabriel. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Lagi akong narito, Yumi. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa."
Ang bulong ni Gabriel ay tila isang pangako na nagpagaan sa kanyang dibdib. Habang papaalis ang kanilang sasakyan, huling sulyap ni Yumi sa lumang bahay. Nakita niya ang anino ni Aling Socorro na unti-unting lumiliit sa distansya, mag-isa sa gitna ng kalsada, bit-bit ang lahat ng kanyang kasalanan. Wala nang galit sa puso ni Yumi, tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang mga salita ni Gabriel tungkol sa lihim na nakabaon sa lupang iyon ay muling nagparamdam. Anong katotohanan pa ba ang kailangang lumabas mula sa ilalim ng lupang kanyang kinalakihan? Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ang bawat hakbang patungo sa hinaharap ay tila puno ng mga bagong katanungan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa sagot. Ang bawat patak ng ulan sa ibabaw ng marmol na puntod ay tila mga luhang nagmumula sa langit. Nakikiramay sa isang babaeng sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, nakatayo si Yumi sa tapat ng libingan ng kanyang ama. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga sariwang puting bulaklak ay nanunuot sa kanyang pandama. Isang paalala na ang bawat pagtatapos ay simula rin ng isang bagong usbong. "Papa, tapos na po!" Ang mahinang bulong ni Yumi habang dahan-dahang hinahaplos ang malamig na bato kung saan nakaukit ang pangalan ni Don Fernando. "Nagawa ko na po ang hiling ninyo. Naranasan ko ang hirap, ang dumi, at ang sakit. Pero higit sa lahat, nahanap ko ang sarili ko sa gitna ng lahat ng nawala." Sa likuran niya, dahan-dahang lumapit si Gabriel. Hindi siya nagsalita. Sapat na ang kanyang presensya upang iparamdam kay Yumi na hindi na siya kailangang tumayo ng mag-isa sa harap ng kanyang mga gunita. Ang tunog ng mga dahong nalalaglag sa damuhan ay tila isang marahang palakpak ng kalikasan para sa kanyang tagumpay. "He would be very proud of you, Yumi," wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Hindi lang dahil nabawi mo ang kumpanya, kundi dahil nanatiling busilak ang puso mo sa kabila ng lahat ng pait. Minsan, iniisip ko, Gabriel, kung naging mas maaga ba akong natuto, naiwasan ko kaya ang 10 taon na yon? Tanong ni Yumi habang nakatitig sa kawalan. "Ang 10 taon na yon ang humubog sa reynang kaharap ko ngayon," sagot ni Gabriel ng may malalim na sinseridad. "Without that pain, you wouldn't know the true value of justice." Pagbalik sa kumpanya, hindi na bilang isang server, kundi bilang chairman, ang bawat hakbang ni Yumi sa mga pasilyo ay binabati ng matatamis na ngiti at tunay na respeto. Ang unang ginawa niya ay ang itaas ang sahod ng mga rank-and-file employees at gawing permanent si Aling Rosa bilang head ng housekeeping. "Ma'am Yumi, hindi po ako makapaniwala." Naiiyak na wika ni Aling Rosa habang hawak ang kanyang bagong ID. "Dati ay lilihim-lihim lang tayo nag-uusap sa sulok. Ngayon ay kayo na ang nagpapatakbo ng lahat. Dahil ikaw ang naging pamilya ko noong panahong wala akong matakbuhan, Aling Rosa. Dito sa kumpanyang ito, wala nang ituturing na basahan," sagot ni Yumi habang mahigpit na niyayakap ang matanda. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang malawak at tahimik na mansion, pumasok siya sa kusina. Hindi para magsilbi sa isang asawang walang utang na loob, kundi para sa kanyang sarili. Nagluto siya ng isang simpleng sinigang. Ang ulam na dati ay tinitipid niya ang sahog para lang mabusog si Kenichi. Sa pagkakataong ito, ang bawat hiwa ng gulay at ang asim ng sabaw ay tila may ibang lasa. Ang lasa ng kalayaan. Naupo siya sa dulo ng mahabang lamesa. Ang tunog ng kanyang kutsara na tumatama sa plato ay ang tanging musika sa silid. Ito ang unang pagkakataon na kumain siya nang walang takot na mapagalitan, walang takot na mahusgahan. Bawat subo ay isang pagpapahalaga sa kanyang sariling danggal. Habang tinatapos niya ang kanyang hapunan, lumapit ang kanyang bagong secretary, bit-bit ang ilang mga liham. "Ma'am, may dumating pong sulat. Wala pong pangalan ng sender,
pero galing po ito sa loob ng provincial jail. Napatigil si Yumi. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope. Ang papel ay luma at may mansa ng tinta. Tila isinulat sa ilalim ng isang madilim na selda. Nang buksan niya ito, ang pamilya na sulat kamay ni Kenichi ay bumungad sa kanya. Ngunit hindi ito sulat ng paghingi ng tawad. Ang bawat salitang nakasulat ay tila isang lason na nagmumula sa kabilang panig ng rehas. Akala mo ba tapos na ang lahat, Yumi? Ang akala mong lihim ng tatay mo na hawak ni Gabriel? Siguraduhin mo munang kaya mong harapin ang katotohanan bago mo siya pagkatiwalaan. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa lupa kaysa mabulatlat sa liwanag. Naramdaman ni Yumi ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang sulat ay nahulog sa sahig, tila isang patay na dahon. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang anino ni Gabriel ay nakikitang naglalakad sa garden, tila binabantayan ang kanyang kaligtasan. Sino nga ba ang tunay na kakampi? At anong katotohanan ang itinatago ni Gabriel na tila maging si Kenichi ay ginagamit upang muling wasakin ang kanyang mundo? Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging mapanganib, at ang pag-asang kanyang itinayo ay tila muling nanganib sa isang bagong bagyong paparating. Ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ng panlalawigang bilangguan ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang mundong nais na niyang kalimutan. Ang amoy ng lumang pintura, ang singaw ng disinfectant, at ang malamig na dampi ng hanging nakukulong sa loob ng mga rehas ay tila sumasakal sa katinuan ni Yumi. Sa bawat tunog ng mabibigat na sapatos ng mga gwardiya sa sementadong sahig, nararamdaman niya ang kaba. Ngunit hindi na ito ang kaba ng isang biktima. Ito ang kaba ng isang taong handa nang pumutol sa huling hibla ng kanyang paghahagapos. Nang makarating siya sa visitation room, ang tunog ng pag-urong ng mabigat na bakal na upuan ay bumasag sa katahimikan. Sa kabilang panig ng makapal na salamin, naroon si Kenichi. Wala na ang kanyang plansadong polo. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog at ang kanyang balat ay tila naging kasing kulay ng abo. Dumating ka rin. Ang boses ni Kenichi ay pumiyok, tila isang sirang plaka na pilit na pinatutugtog. Akala ko ay tuluyan mo na akong kinalimutan sa gitna ng karangyaan mo, Yumi. Narito ako, hindi para makipag-usap sa iyo bilang asawa, Kenichi. Narito ako para tapusin ang lahat. Ang boses ni Yumi ay matatag, tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng kahit anong panunumbat. Ano ang ibig mong sabihin sa sulat mo? Anong lihim ang sinasabi mo tungkol kay Gabriel at sa lupa ni Papa? Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Kenichi. Si Gabriel? Ang akala mo ba ay nariyan siya dahil sa malasakit? He was a private investigator hired by your father years ago, Yumi. Alam mo ba kung bakit itinago ng tatay mo ang lupang iyon? Dahil iyon ang kanyang lifeboat. Iyon ang huling sandata niya kung sakaling maging sakim ang mga taong nasa paligid niya. At si Gabriel? He knows exactly how much that land is worth. Mag-ingat ka, baka ang taong inaakala mong sumasagip sa'yo ay siya ring hihila sa'yo pababa. Nanatiling tahimik si Yumi. Pinanood niya ang bawat galaw ng labi ni Kenichi, ang bawat kislap ng kanyang mga mata na puno pa rin ng pagnanais na manakit. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yumi ang isang masakit na katotohanan. Si Kenichi ay hindi marunong magmahal dahil ang buong mundo niya ay umiikot lamang sa kapangyarihan at pagdududa. Kahit sa loob ng rehas, sinusubukan pa rin itong lasunin ang kanyang isipan. Kenichi, ang pagkakaiba ninyo ni Gabriel ay simple lang, mahinang wika ni Yumi. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa salaming na mamagitan sa kanila. Si Gabriel ay naging tapat sa kanyang tungkulin at sa alaala ni Papa. Samantalang ikaw, kahit ang pag-ibig na ibinigay ko ng libre, ginawa mong negosyo. Hindi ako natatakot sa katotohanan
dahil ang katotohanan ang nagpalaya sa akin. Ang tanging dapat mong ikatakot ay ang sarili mong anino na mag-isa mong makakasama sa loob ng seldang ito. Yumi, huwag mo akong iwan dito, pakiusap! Ang sigaw ni Kenichi ay naging isang desperadong pagsamo nang makita niyang tumayo na si Yumi. Humampas ang kanyang mga palad sa salamin. Lumikha ng isang nakabibinging tunog na tila humihingi ng saklolo. Ngunit hindi na lumingon si Yumi. Paglabas niya ng gusali, ang sikat ng araw ay humalik sa kanyang mukha. Naroon si Gabriel, nakasandal sa kanyang sasakyan, matyagang naghihintay. Nilapitan siya ni Yumi at diretsong tiningnan sa mga mata. Totoo ba, Gabriel? Na inuupahan ka ni Papa noon pa man? Tanong ni Yumi. Huminga ng malalim si Gabriel at tumanggo. Opo, Yumi. I was hired to watch over you from a distance, lalo na noong nagsimulang magpakita ng hindi magandang ugali si Kenichi bago pa man mamatay ang chairman. Pero ang pagpili kong manatili sa tabi mo na yung malaya ka na, hindi na yon bahagi ng trabaho ko. That was my choice. Inabot ni Gabriel ang isang maliit na susi kay Yumi. Ang lihim na sinasabi ni Kenichi tungkol sa lupa, hindi yung tungkol sa pera. It's a sanctuary, Yumi. Ang lupang iyon ay nakalaan para sa isang foundation na matagal nang pinangarap ng papa mo para sa mga batang naulila. He wanted you to be the one to open it when you're ready. He knew you had the heart for it. Ang namagitan sa kanila. Sa ilalim ng malawak na langit, naramdaman ni Yumi ang pagkawala ng huling tinik sa kanyang puso. Ang pighati ay napalitan ng isang misyon. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init na hindi nagmumula sa obligasyon, kundi sa tunay na koneksyon. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nagambala ng isang tawag mula sa kumpanya. Ma'am Yumi, kailangan ninyong pumunta rito. Si Elena, nahuli siyang sinusubukang sunugin ang mga archives ng kumpanya bago siya tuluyang makatakas. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga anino ng nakaraan ay sinusubukan pang gumawa ng huling pinsala. Ngunit habang mabilis na umaandar ang sasakyan ni Yumi at Gabriel patungo sa kumpanya, alam ni Yumi na wala ng apoy ang makakasunog sa kanyang bagong paninindigan. Ang huling usok ng nakaraan ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng madaling araw, tila mga multong naglalaho sa pagsikat ng araw. Sa tapat ng archive room ng kumpanya, pinanood ni Yumi ang pagkaputol ng huling hibla ng kasamaan. Ang apoy na sinimula ni Elena ay mabilis na naapula, ngunit ang abo nito ay nag-iwan ng isang amoy na habang buhay na magpapaalala sa lahat tungkol sa panganib ng labis na kasakiman. Nakita ni Yumi si Elena na hila-hila ng mga awtoridad. Ang kanyang pulang bestido na dati ay simbolo ng kanyang pagiging mapagmataas, ngayon ay puno na ng dumi at uling, tila isang basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Wala na ang kanyang mapang-uyam na tawa. Ang tanghing lumalabas sa kanyang mga labi ay ang mga humahagulgol na pagsamo na wala nang sinumang nais makinig. Sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman ni Yumi, kundi isang malalim na awa para sa isang babaeng naging bihag ng sarili niyang ambisyon. Makalipas ang ilang buwan, ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahan nang naghihilom. Ang dating lupang pinag-aagawan, ang lupang naging dahilan ng pananakit ni Kenichi kay Yumi, ay naging isang paraiso sa gitna ng lungsod. Ang Don Fernando's Haven ay opisyal ng binuksan, isang malawak na harden at tahanan para sa mga batang naulila, ang pangarap na matagal lang itinago ng kanyang ama. Sa araw ng inaugurasyon, ang tunog ng tawanan ng mga bata na nagtatakbuhan sa luntiang damuhan ay tila isang malamyos na musika na nagpapalaya sa bawat bakas ng lungkot sa puso ni Yumi. Ang bawat halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay nagdadala ng mensahe ng bagong pag-asa. Naroon si Aling Rosa, suot ang kanyang pinakamagandang barong, hindi na bilang isang tapvu, kundi bilang isa sa mga nangangasiwa sa foundation. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa
habang pinagmamasdan ang kanyang anak-anakan na ngayon ay ganap ng malaya. Nagawa mo, Yumi. Siguradong nakangiti ang iyong papa sa langit. Mahinang wika ni Aling Rosa habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Yumi. Dahil po sa inyo, Aling Rosa. Dahil sa inyong paniniwala sa akin nung ako mismo ay wala ng tiwala sa sarili ko. Sagot ni Yumi. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Sa kabilang banda, dumating ang balita mula sa kabilang panig ng rehas. Si Kenichi ay formal nang nahatulan ng mahabang taon ng pagkakabilanggo dahil sa pagnanakaw at money laundering. Ang kanyang ina, si Aling Socorro, ay nananatiling mag-isa sa isang maliit na paupahan. Nabubuhay sa tulong ng mga kamag-anak na dati ay kanyang nilalait. Ang bawat sandali ng kanilang buhay ay naging isang piping saksi sa batas ng karma. Ang bawat sakit na kanilang itinanim ay pilit nilang inaani sa gitna ng kanilang pag-iisa. Nang dahan-dahang lumubog ang araw, naglakad si Yumi patungo sa dulo ng hardin kung saan nakatayo si Gabriel. Ang kulay ng langit ay naging isang magandang timpla ng orange at violet, tila isang painting na gawa ng tadhana. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Yumi. Tapos na ang bagyo, Yumi. Simula na ng iyong sariling kwento, bulong ni Gabriel. Tumingala si Yumi sa kanya. Sa kislap ng mga mata ni Gabriel, nahanap niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa paradahan. Hindi na siya ang asawang tinatawag na basahan. Siya ay si Yumi Fernando. Isang babaeng marunong magmahal, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magpatawad sa kanyang sarili. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagiging sulok ko sa gitna ng dilim. Wika ni Yumi. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Yumi. Walang mga salitang kailangan pang bitawan. Sa gitna ng tahimik na hardin, habang ang mga unang bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit, naramdaman ni Yumi ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang yaman ay hindi nasusukat sa ginto o titulo, kundi sa kakayahang muling tumayo at magmahal pagkatapos ng isang mahabang pighati. Ang hangin ay marahang humihip, dala ang amoy ng mga bagong bukig na bulaklak, tila isang pangako na ang bawat bukas ay puno ng liwanag. Doon, sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang reynang itinapon ay muling nakahanap ng kanyang trono. Isang tronong itinayo sa ibabaw ng katapatan, dangal, at pagmamahal na walang hanggan. Ang bawat mahabang gabi, gaano man kadilim at kasingdingat ng lason, ay laging natatapos sa pagsilip ng bukang liwayway. Sa balkonahe ng kanyang bagong opisina na nakaharap sa malawak na hardin ng Don Fernando's Haven, nakatayo si Yumi, habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot tanaw. Ang kanyang kasuotan ay hindi na ang kupas na blusang puno ng mansa ng luha at uling, kundi isang marangal na kulay asul na terno na sumasalamin sa kanyang kapayapaan. Sa loob ng 10 taon, ang kanyang mundo ay umikot sa pagpapaubaya at pagtitiis. Naniniwalang ang pag-ibig ay isang utang na kailangang bayaran ng sariling kaligayahan. Ngunit habang nilalanghap niya ang sariwang amoy ng mga bulaklak na kakabukas pa lamang, napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga vault na kanyang binuksan, kundi sa kalayaang muling kilalanin ang sarili sa harap ng salamin. Ma'am Yumi, nakahanda na po ang mga bata para sa unang araw ng klase sa foundation. Ang malumanay na boses ni Aling Rosa ay pumailan lang sa silid, bit-bit ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang tunog ng paglapag ng baso sa lamesang gawa sa matibay na nara ay tila isang hudyat ng kaayusan sa kanyang bagong buhay. Salamat, Aling Rosa. Susunod na ako. Sagot ni Yumi nang may matamis na ngiti. Sa kabilang panig ng lungsod, sa likod ng malalamig na rehas na bakal, ang katahimikan ay naging isang malupit na kaaway para kay Kenichi. Ang bawat tunog ng pagkadulas ng susi ng gwardiya at ang bawat kalansing ng tray ng pagkain ay nagsisilbing paalala ng kanyang pag-iisa.
Ang lalaking dati ay nagnanais ng trono, ay ngayon ay nakadungaw sa isang maliit na binta ng sementado. Pilit na inaalala ang mukha ng asawang kanyang itinapon. Sa kanyang bawat paghinga, ang pagsisisi ay tila isang mabigat na kadenang dahan-dahang sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Wala nang Elena na yayakap sa kanya. Wala nang mga tauhang yuyuko sa kanyang kapangyarihan. Tanging ang kanyang sariling anino na lamang ang natira upang makinig sa kanyang mga piping dalangin na huli na para dinggin. Napatawad na ba ni Yumi ang lahat? Ang kapatawaran para sa kanya ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagbitaw sa galit upang hindi na siya muling maging bilanggo ng nakaraan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal at hinayaan niya ang tadhana na siyang humawak sa timbangan ng katarungan para kay Kenichi at Elena. Dahan-dahang naramdaman ni Yumi ang isang pamilyar na init sa kanyang tabi. Si Gabriel ay lumapit, hindi upang magsalita, kundi upang samahan siya sa katahimikan ng umagang iyon. Ang marahang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa kanyang balikat ay tila isang pangako ng proteksyong hindi kailanman ng insulto at pag-ibig na hindi kailanman nagmalabis. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman ni Yumi ang isang uri ng kilig na nakaugat sa respeto. Isang damdaming hindi kailangang maging maingay upang mapatunay ang totoo. Ready ka na? Tanong ni Gabriel. Ang boses ay baritono at puno ng katiyakan. Ready na ako, sagot ni Yumi. Habang naglalakad sila pababa patungo sa harden, ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa damuhan ay tila isang panibagong kabanata na isinusulat ng tadhana. Ang aral na kanyang natutunan sa gitna ng bagyo ay malinaw na ngayon. Ang dangal ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsilbi sa iba, kundi sa kung gaano niya kamahal ang sarili niyang kaluluwa. Ang bawat sugat ay naging pilat, at ang bawat pilat ay naging bahagi ng kanyang korona. Ang hangin ay marahang humihip, dala ang tawanan ng mga naulilang bata na ngayon ay meron ng tahanang matatawag. Doon, sa ilalim ng pagbabantay ng alaala ni Don Fernando, ang reynang itinuring na basahan ay ganap ng nagningning. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa paghihigante, kundi sa isang mas malalim at mas matamis na tagumpay, ang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng mundong minsang nagkait nito sa kanya. Ang liwanag ng araw ay tuluyan ng bumalot sa buong paligid. Hinuhugasan ang bawat sulok ng dilim at sa huling pagkakataon, ang mga mata ni Yumi ay kuminang hindi dahil sa luha, kundi dahil sa pag-asang kailanman ay hindi na muling kukurap.